Naibato ko ang cellphone ko nang malaman kong hanggang ngayon ay wala pa ring balita sa pagkawala ni Felipa. Nasa bahay ako ngayon ni Enrique, umaasa na nandito lang ang hinahanap ko pero wala na rin siya. Isa lang ang ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad na ang siraulong yun ang may kagagawan ng lahat. Sa sobrang irita ko ay nasipa ko ang lamesang kinalalagyan ng vase kung kaya nabasag ito. I feel so worried about her. I have so many what-ifs questions in my mind. What if this is the end? What if he really took her away from me? What if I won't ever see her again? No, that will never be happen. Bumalikwas ako ng tayo at nagpaikot-ikot na naglakad dito sa sala, thinking some ideas, thinking what am I gonna do? Nakakabaliw, nakakasira ng ulo pero kung kailangang suyurin ko ang buong Pilipinas mahanap ko lang si Felipa, gagawin ko. I will not waste my time. Ayokong dumating ang araw na may pagsisihan ako dahil lang hindi ko binuhos ang lahat. Dahil wala akong ginawa, I will not regret this someday. Instead, that day, I'll be thankful because she's with me again. Kinuha ko ang isa pang phone sa aking bulsa. Hello, Mr. Corpus. Yes, oo, kailangan ko ng tulong mo. Sige, kahit ano. Si Felipa, dinukot siya, and I think I know who's behind this. I guess, it's Enrique, right? Exactly, and please, I want you to locate where he is as soon as possible. I'm so worried, I think I'm going to be insane. Okay, I will, keep calm, Apollo, I will do my best, just relax yourself okay? Okay, ako naman ay di nag-atubiling umikot sa buong mansion ni Enrique, umaasa na makahanap ng impormasyon. Umakyat ako sa hagdan at tinungo ang master's bedroom, iginala ko ang aking paningin sa kwarto, natuon ang atensyon ko sa laptop na nasa mini table sa gilid ng kama, hindi ko alam pero parang may nagtutulak sa akin tunguhin ko yun. Tinungo ko yun at umupo sa swivel chair, bubuksan ko na sana ito nang tumunog ang phone ko, tiningnan ko ito at nakita ko ang aking ama sa screen. Hello, Dad. Hello Apollo, gusto ko lang sabihin na nagpakalat na ako ng polis at nag-hired na rin ako ng private investigators para mas mapadali ang lahat. Yes, ngayon ay tinutulungan niya ako. Saksi siya kung gaano ako nagwala nang malaman kung may nangyaring hindi maganda kay Felipa. I'm like a beast wanted to destroy everything but my parents told me to stay strong. Thanks Dad. I don't know what am I gonna do if you're not here by my side. Sabi ko habang kinakalikot ang mga files na nakapaloob sa laptop. Para sa'yo, anak, gagawin ko ang lahat mahanap lang sila. Para lang mahanap si Felipa and Enrique. Thanks, Dad, para akong nanigas sa kinauupuan ko sa nakitang mga videos sa isa sa mga files. Pakiramdam ko ay lahat ng dugo sa aking katawan ay tumaas papunta sa ulo ko. Gusto kong magwala, gusto kong manakit, gustong pumatay sa nakita. Oo, papatayin ko talaga si Enrique. My Felipa, she's fully naked while taking her shower. Under that shower, she's like a goddess. But I realized, hindi na ako ngayon ang nakakita ng mga ito. Tarantado siya, papatayin ko siya. He potted CCTV inside the CR, and because of that, he has a freedom to fantasize my Felipa's body. Hindi ko siya mapapatawad, lalo akong nangating mabasag ang mukha ni Enrique. I'll give my everything just to send him into hell. Lalo akong nagalit, lalo akong nademonyo ng mapagtanto kung hindi lang iilan ang mga videos na kinuha na ng gagong yun, madami pa. Sinusumpa ko, kapag nagkita kami ay ipapatikim ko sa kanya ang bagsik ng isang halimaw, papatayin ko talaga siya. Mas nag-init ako sa galit nang may pumasok na naman sa magulong utak ko, paano kung hindi lang ito ang balak gawin ng lalaking iyon kay Felipa? Mamamatay ako sa kakaisip nito. I need to find Felipa, I want to set Enrique into hell. Naglalakad ako patungong dingding at doon ay ibinuhos ang galit, pinagsusuntok ko yun hanggang sa naramdaman ko na lang ang kirot sa aking palad at pagbakat ng mga dugo sa dingding. Hindi ito mangyayari kung sinamahan ko siya, this is torture, unti-unti na akong mamamatay sa nangyayari, oo. Wala pang 2 araw bago nawala si Felipa pero parang taon na ang nakalipas. I miss her, so much. Unti-unti akong napaupo at walang habas na umiiyak, nakakabakla pero anong magagawa kung ito ang nararamdaman ko ngayon, sobrang sakit na hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako.
Isa na lang ang mahihilingan ko ng tulong, sana ay dinggin niya ako. Oh Lord, ikaw na lang ang natitira ko pang pag-asa, sana matulungan mo ako. Mahal na mahal ko po si Felipa at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pag nawala siya. Kaya please, tulungan niyo ako. Napahinto ako nang magring muli ang telepono ko. Tawag yun, agad ko itong sinagot. Hello, I got it Apollo, nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Ano, nahanap mo ba sila? Yup, I found him, finally, nag-book siya ng private flight. I'll send you the exact details about it, just hurry and go get your family. Nagpaharurot ako kaagad ng kotse nang matanggap ko ang mensahe ni Mr. Corpus na naglalaman ng sapat na impormasyon sa kinaroroonan ni Felipa at Enrique. Walang katinag-tinag ang aking paningin sa kalsada, na para bang ako na mismo ang kumokontrol nito sa bilis ng aking pagmamaneho, ni mga sasakyang humaharang sa harapan ko ay wala na kong pakialam pa. Kung papaano ko ba papatayin sa sarili kong mga kamay ang demonyong yun, kung papaano niya mababayaran ang mga kahayupang ginawa sa akin, sa amin. Pero saka ko lang napagtanto, nagpaplano ako ng pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng magaling kong kapatid. This is kind of torture. Kating-kati na akong mapatay ang gagawng yun, basta kumilos na lang ang kamay ko na ablutin ang isa ko pang telepono sa aking bulsa upang tawagan ang taong alam kong makatutulong sa akin. Sa mga ganitong sitwasyon, siya dapat ang lapitan. Hello, Apollo, yes, it's me. I go straight to the point, Adolfo, I need your help, right now. Oh, may kakaibang nangyari, stop play around, I just need your help so that I'll do what I wanted to do right now. Oh, easy cousin, I get you, so what's the matter? Gusto kong bigyan mo ako ng sapat na baril, what the hell, are you planning to kill a person? Oo, hawak ko ang mga baril ko, pero just do what I said or I'll just kill you instead. Ngayon, I'll send you address. And I want to come ASAP. Pero, ibinaba ko na lang ang telepono at sinubukang ituon ang atensyon ko sa kalsada, but still I can't concentrate, knowing Felipa will be gone. I just can't imagine that it will happen. I'm scared, she's my life now. If she'll gone, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. What I was thinking, am giving up, why am I looking forward to future kung nandito ako sa present? Sabi ko sisiguraduhin ko na hindi ko pagsisisihan ang araw na ito balang araw, dahil gagawin ko ang lahat para lang makuha si Felipa. Ilang minuto ang nakalipas, I'm already here, ipinark ko ang kotse sa likod, I have nothing to feel but anger, and longing for my girl. Iginala ko ang aking paningin sa paligid, Sim that stupid will not come. Where the hell is he, Adolfo? I'm so frustrated right now, wala akong magamit, bahala na. I walked and stopped at the main gate. There's no one. Did he thought that I couldn't locate him? So, walang tao kaya kampante na siya. He was wrong. I checked the surrounding twice, naniniguradong wala nang iba pang makakakita sa akin sa pagpasok, but before I go inside, tumawag muna ako sa aking ama telling some info where I am, just to make sure, if something's happened. I even told him to send a backup. After that, I was about to get inside nang may marinig akong tumawag sa akin. Ngayon, Apollo, si Adolfo yun, there's hope blooming again when I saw him with those weapons, but he's still late. Why you're so late? Alam mo bang muntik na akong pumasok dyan sa pesteng lugar na yan nang walang kahit ano, just to save my wife. So ako pa ang may kasalanan, buti nga pinuntahan kita. Ngunit wala ako dito para dito, matalim kong tiningnan si Adolfo, give me a gun. Sino ang malamang sayo? Caliber 45. Then he gave it to me, at saka diretso nang pumasok, I was too late to notice, sumunod sa akin si Adolfo. Panandalian kaming huminto sa isang liblib na lugar. Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay di ba? No, but, I just wanted to feel the words adventure and action, it sounds cool, so ito na, hayaan mo na ako in son. I just rolled my eyes at nagpatuloy na, napakalawak ng lugar na ito, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, I just following my instinct, nagpatuloy pa kami sa pag-atres abante, napahinto na ako dahil sa mga natanong kong armadong mga lalaki sa pinto ng isang bahay, na marahil ay kinalalagyan ni Felipa.
nabuhayan ako ng loob at agad ng susugod pero pinigilan ako ni Adolfo. What the hell are you doing, Adolfo? Let me go. Hell mo, mukha mo, Apollo. Hindi ka ba nag-iisip? May mga plano ka ba? Hindi mo maiiligtas iyang asawa mo kung uunahin mo yang pagtatapang-tapangan mo. Tama siya, wala akong plano, pero kailangan ba yon? Paano kung umalis na sila at di ko na maabutin? It doesn't matter, wala na akong paki, bahala na. Desperado na kung desperado, it's now or never. Para sa kapakanan ng aking asawa, hayaan mo ako, Adolfo. Ano, nababaliw ka na ba? Huminahon ka muna, kaya nga ako nandito para tulungan ka. Sige nga, tell me, maliligtas mo ba ang asawa mo kung mauuna kang mamatay? Think about this. Then do you have any plan? Kasi ako wala, ang laman lang ng isip ko ay may ligtas ang asawa ko, nagdidilim na ang paningin ko. Tumango si Adolfo at humawak sa balikat ko. For now, kalma mo muna ang sarili mo. Do you inform Tito about? Yes. Okay, listen to me, I'll have better idea, my dear cousin. Hanggang ngayon ay di ko malaman kung anong gagawin ko, kung paano ba ako makakatakas dito. Nakaposas ang dalawa kong mga kamay. Wala na akong pag-asang makawala pa, lalo na at malapit na ang sinasabi ni Enrique na pag-alis namin. Ayaw kong sumama, nandito ang pamilya ko. Sana may naghahanap sa akin, sana hinahanap ako ni Apollo dahil kung hindi, maaring hindi ko na makita ang mag-ama ko kailanman. Tulong, parang awa nyo na, pakawalan nyo ako dito, pero walang nakikinig, walang kahit sinong gustong tumulong sa akin. Hanggang sa naramdaman kong bumukas ang pinto, natakot ako dahil akala ko ay si Enrique iyon. Pero hindi, isa itong babae na may hawak na tray ng pagkain na marahil ay si Enrique ang nagpadala. Pero habang papalapit sa akin ang babae ay may napansin ako, napakaganda niya. Sinundan ko lang ito ng tingin hanggang sa umupo ito sa aking tabi. Nung una ay tahimik lang siya, hanggang sa hindi ko inakalang magsasalita siya. Alam kong nahihirapan ka na. Oo, sobrang nahihirapan na ako. Kung sino ka man, pwede mo ba akong tulungan, pakiusap. Hindi ko alam kung anong trip nito pero malakas ang pakiramdam kong mabuti siya at makakatulong siya sa akin. Sino ka ba? Ako nga pala si Tonya, sinabihan ni boss na kumain ka, kaya sumunod ka na lang. Pero, hindi ako makakakain na ganito ang sitwasyon ko, gusto ko nang makawala dito. Muli na naman akong umiyak, pinanghihinaan na ako ng loob, gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko, kaya nga kumain ka. Anong ibig mong sabihin, kumain ka para may lakas ka, at pagkatapos nito, tutulungan kitang makatakas? Iyon ang plano mo, di naman malayo yan sa plano ko ang magpakamatay? Ano ka ba, ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa ang maraming arte, at saka hayaan muna ako, kaya ko ito, ngayon, sumunod ka sa plano. Sigurado ka ba, Adolfo? Oo. Sabi nito sabay ngiti at kumaripas ng takbo sa kalagitnaan ng lugar na ito, tama lang ang pwesto niya para matano siya ng mga bantay. Hey, assholes, pang-aagaw niya ng atensyon sa mga ito. Wanna play? Come on, here's daddy, sabay tawa ng malakas nito. Nang mapansing hahabulin na siya ng mga ito ay kumaripas na rin ito ng takbo. Boom, boom, tunog ng mga baril na nagsisiputukan. Patuloy pa rin sila sa paghahabulan, hanggang sa napansin kong wala nang nakabantay sa pintuan, sinunggaban ko ang pagkakataon at tumakbo papunta sa pinto. Sumilip ako, kaliwat kanan, sana maging mabilis lang ang lahat. Sana mahanap ko na si Felipa at mapatay ko na ang demonyong Enrique na yon. Totoo ba yang sinasabi mo? Hindi siya mahirap pagkatiwalaan, maamo ang mukha niya at parang hindi kayang manakit ng iba, napaka-inosente niya. Inilahad niya sa akin ang pagkain at kumuha ng isang kutsara nito at tankang isusubo sa akin, pero bago yun ay tiningnan ko muna siya sa mga mata. Sana totoo siya, sana siya na ang pinadala ng Diyos para makaligtas ako dito. Hindi rin nagtagal at isinubo ko na ito, natahimik kaming pareho, at nagpatuloy lang yun hanggang sa natapos na akong kumain. Tumayo siya at inayos ang kinainan, nagsinungaling lang ba siya sa akin, hindi niya ba talaga ako tutulungan? Sandali, sabi mo tutulungan mo ako, maghintay ka. Sana bumalik siya at tulungan ako, dahil ayaw ko na sa lugar na ito,
malayo sa anak ko, malayo sa mahal ko. Taimtim lang akong nagdadasal sa loob ng ilang minuto hanggang sa naramdaman kong bumukas ang pinto, at nabuhayan ako ng loob nang makita ko muli si Tonya na may hawak na susi. Nakangiti akong nagpasalamat. Salamat, Tonya, maraming salamat. Utang na loob kong itong lahat sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat, hanggang nandito pa tayo sa loob ng silid na ito ay hindi pa rin tayo ligtas. Kung alam mo lang kung ilang mga armadong tao ang nasa bawat sulok ng lugar na ito, magiging mahirap ang lahat, tandaan mo yan. Bahagya akong kinabahan sa sinabi niya, maliit lang pala talaga ang tsansa na makaligtas ako dito, pero ayos na rin ito, nananalig pa rin ako sa pag-asang makakaya ko ito. Ang mahalaga sa ngayon ay alam kong hindi na ako nakakandado sa mga posas na ito. Parehas kaming napapitlag nang may marinig kaming sunod-sunod na ingay, at sa tingin ko ay nanggaling sa baril. Ano yun? Putok ng baril, kailangan na nating magmadali, baka maabutan na nila tayo, at mabilis pa sa 4:00 nang matanggal ang lahat ng pusas. Dali-dali kaming tumungo sa pinto at nilingalinga ang paligid, nagulat kami at muntik nang mapasigaw nang may grupo ng mga armadong lalaki ang biglang nagsulputan, at nagmamadaling tumatakbo na para bang may kung anong hinahabol, mabuti na lamang at mabilis namin naihila ang sarili pabalik sa loob ng kwarto. Bilas sa inyo, may nakapasok, nasabi nyo na ba ito kay Boss Enrique? Wala akong naiintindihan sa lahat pero isa lang ang malinaw, may nakapasok dito at marahil ay isang tagapagligtas. Nanlaki naman ang mga mata ko nang maisip na si Apollo ang taong yun, kinabahan ako lalo na at may baril. Diyos ko Paul, pakiusap kung tama ang hinala ko na si Apollo yun, sana ay patnubayan niyo po siya, huwag mo siyang pababayaan. Halika na, dito ko lang sa likod. Tumango ako kahit na nanginginig na sa sobrang takot ay binaliwala ko na lamang ito. Nagmamasid kami sa mga paligid, at sa tuwing may maliligaw na bantay ay humahanap kaagad kami ng paraan para makatago. Boom boom! Sa tingin ko ay kakilala mo kung sino man ang kalaban nila ngayon. Hindi ko alam, pero sana kung sino man yung tao na yun ay pagpalain siya na makaligtas. Nagpatuloy kami sa atras abanteng lakad. Ako ay nasa likod lamang niya at sinusundan, parang alam na alam niya ang bawat sulok ng mansyong ito, siguro ay dito rin siya nakatira, pero bakit siya nandito? Huminto ito, at ako rin, may paparating, kailangan na nating magtago. Nataranta ako kaya hinila na lamang niya ako at pumasok kami sa isang madilim na silid, hindi kami gumawa ng kahit anong ingay, tanging kalabog lang sa akin dibdib ang aking naririnig dahil sa kaba. Ano? Wala si Felipa sa kwarto niya. Si Enrique, alam na niya na umalis na nakawala na ako, problema ito. Nasaan si Tonya? Di ba siya ang ipinaghain ko ng pagkain ni Felipa? Nasaan siya? Yun nga po boss, siya po ang nagtakas kay Felipa. Estupido, ang lalaki niyo natakasan kayo ng 2 babae lang. Hanapin niyo siya, huwag niyo hahayaang makalabas siya ng bahay na ito at magkita pa ni Apollo. Napatakip ako ng bibig. Totoo ngang si Apollo ang nasa labas at nakikipagbarilan, o hindi, lalo akong natakot. Naramdaman naming nagsiyalisan ang mga tao sa tapat ng pinto ng silid na pinagtaguan namin, kaya nagdesisyon kami na lumabas na muli. Ako muna ang mauuna, tangulang ang sinagot ko at dahan-dahan na niyang iniikot ang doorknob. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat namin nang makakita kami ng 2 balto ng tao sa aming harapan. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagsino ko ang isa sa kanila. Enrique, ngumisi ito sa akin, surprised, nagulat ka ba? Mukha nga, namumutla ka. Ano, magaling ba akong umarte? Nagkunwari ako na pinapahanap ko kayo. Kasi kayo hindi kayo nag-iisip na nakamonitor ang mga kilos nyo? Salamat sa teknolohiya, iba na ang Enrique na nasa harap namin ngayon, mas nakakatakot siya, sabayan pa ng baril na hawak niya. Kuya Enrique, pakiusap, pakawalan mo na siya, hindi kanya mahal, bilib ako sa kanya, puno siya ng tapang. Humakbang ng isa si Enrique papunta kay Tonya, iniangat nito ang kamay at hinaplos ang mukha nito. Alam mo, Tonya, masyado kang pakialamera, dapat sa'yo pinapatahimik. Napasigaw ako ng malakas ng sinampal ni Enrique si Tonya, sa sobrang lakas ay nawalan ito ng malay. Sa sobrang galit ko sa ginawa niya ay pinaghahampas ko ito ng maraming beses. Ang sama mo, bakit mo ginawa yon sa kanya?
Marahas niyang hinawakan ang mga braso ko at tumingin sa akin. Dahil pakialamera siya, ilalayo ka niya sa akin. Baliw na siya. Ikaw, sa tingin mo, anong dapat gawin sa mga taong mahilig tumakas? Simple, ito. Isang malakas na suntok ang ipinalipad niya sa akin tiyan dahilan para manghina ako at mawalan ng malay. Tumakbo papunta ng pinto si Apollo, pero nang makalapit na siya dito ay hinarang siya ng isang lalaki. Padaanin mo ako kung ayaw mong mamatay, ngumisi ang lalaki sa kanya at bahagyang natawa, nagtataka man ay nakipagsukatan na rin ito ng tingin. Nabigla si Apollo ng buwelo ang lalaki at sinipa ang kamay niyang may hawak ng baril, tumalsik ang baril kung saan, sumibol ang kaba niya nang mawalay sa kanya ang baril, alam niyang hindi basta-basta ang lalaking nasa harap niya dahil higit na malaki ang katawan nito kumpara sa kanya. Pero, kinakabahan man hindi pa rin siya nagpatinag dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagnanasa ni Apollo na makuha ang asawa. Ikaw, get out of my way, asshole, sabay sugod at tangkang susuntukin ang lalaki ng umilag ito, umikot ito at bumwelo para ipalipad ang malaking kamao sa tiyan ni Apollo, napaatras si Apollo at namilipit sa sakit, pero hindi siya nagpatinag. Wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko dahil ni minsan, hindi siya nawalan ng pag-asang muli silang magsasama ng kanyang mahal. Pinahid niya ang dugo sa kanyang labi, sumubok muli ng isa pang pagkakataong mapuruhan ang lalaking ito, pinalipad niya ang kamao sa mukha ng lalaki at nagtagumpay naman siya dahil kita sa mukha nito ang sakit. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng pagkakataon at muli niya itong sinunggaban, pinaulanan niya ito ng mga suntok, pero nakakuha ng pagkakataon ng lalaking makabawi at sinipa nito ang binti ni Apollo. Napaupo si Apollo sa sakit dahilan para hindi niya mapansin ang isa pang sipa nito sa kanyang likod. Napasabsab si Apollo sa sahig at samuka na rin ito ng dugo, walang awang sinipa-sipa ng lalaki ang katawan ni Apollo, hanggang sa ang huling sipa nito ay gamulong na si Apollo sa sahig. Kasabay ng mabibigat na mga hakbang ng lalaki ay ang mabibigat na paghinga ni Apollo, at takot na baka mawalan na siya ng pagkakataong iligtas si Felipa. Pero, tila nabuhayan ng loob ang binata nang makita ang baril na tumalsik, gawa ng sipain ito ng lalaki habang hawak niya, papalapit na ang lalaki, nang mabilis niyang kinuha ang baril at itinutok sa lalaki at binaril, sapul, natamba ang lalaki, hindi na niya inalam pa kung buhay pa ba ito o patay na. Kahit mahirap ay pinilit niyang tumayo, kahit nang hihina at nanlalabo na ang paningin ay pinilit niyang hinila ang sarili para hanapin si Felipa. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng malaking bahay, nag-iisip kung saan maaring nandoon ang asawa. Nagsimula na siyang maglakad at unang tiningin ang bawat kwarto, pero wala ni isa sa mga iyon ang kanyang asawa. Nagdesisyon siyang umakyat ng hagdan, dala ang dalangin na sana ay naroon na ang kanyang hinahanap. Felipa, sigaw niya sa bawat pagbukas ng mga pinto, pero bigo pa rin siya, walang Felipa ang nakapaloob sa mga kwarto. Napaluhod siya ng pagbukas niya sa huling pinto. Wala rin dito si Felipa, doon na siya humagulhol. Sinuntok-suntok niya ang sahig sa sobrang galit, galit sa sarili, sinisisi niya ang sarili, kung ibinigay niya lamang sana ang lahat-lahat para mahanap si Felipa ay maabutan niya pa ito, parang binibiyak ang puso niya, naninikip ang dibdib at tila gusto na niyang mamatay. Ang babaeng nagmahal sa kanya, babaeng minahal niya ay tuluyan ng nawala. Wala siyang kwenta. Ha sigaw nito sabay sa bunot sa sarili. Pero natigilan siya nang may narinig, isa iyong napakalakas na tunog galing sa isang uri ng sasakyan, tulad ng eroplano. Nabuhayan siya ng loob, marahil ay hindi pa sila nakakaalis, tumayo siya at agad-agad na tumakbo palabas. Hindi na niya ininda ang sakit sa katawan, ang mahalaga ay gagawin niya ang lahat para maabutan niya ito. Pagkalabas niya may nagulat siya sa nakita, may mga dumating na mga polis at isa-isa nang pinupusasan ang mga armadong lalaki, lumapit sa kanya si Adolfo. Insan, nako, buti na lang at dumating na sila, samahan ko, magtawag ka rin ng mga polis para samahan tayo. Bakit, hindi na ituloy ni Adolfo ang sasabihin ng biglang tumakbo ito? Ginawa naman ni Adolfo ang bilin nito. Nagtawag siya ng ilang polis at pinasunod sa kanya. Samantala, hindi malaman ni Felipa ang gagawin, nakatakip ang bibig niya at nakatali ang paa at kamay kaya hindi siya makahanap ng paraan para tumakas,
Hinihila siya ngayon ni Enrique papunta sa maliit na eroplano na marahil ay maghahatid sa kanya sa impyerno. Pilit siyang nagpupumiglas. Pero malakas si Enrique kaya habang ginagawa niya iyon ay siyang lalong paghigpit nito ng hawak sa kanya. Kita rin sa mga mata ni Enrique ang lubos na kagalakan, dahil sa wakas ay masusolo na niya ang babaeng mahal niya, pero nahinto sila nang may sumigaw sa di kalayuan. "Freeze!" sigaw ng isa sa mga polis habang nakatutok sa kanila ang baril. "Huwag muna kayong magpapaputok, hawak niya ang asawa ko." Pero bigla na lamang nagpaputok ang kampo ni Enrique kaya ganoon din ang kapulisan. Natakot si Apollo para sa kaligtasan ni Felipa kung kaya sumugod siya sa gitna ng sagupaan. Pero nang malapit na siya